Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2630. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sarah. Hindi mo dapat maliitin ang discarding anonymous thousand appearances. Hindi lamang nito mababago ang anyo ng mukha ng isang tao, ngunit maaari rin itong baguhin ang boses. Palitan ang boses na tigilan si Sarah nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, hindi nag-atubili si Fang Mao. Pinapagana niya ang discarding anonymous thousand appearance at lumitaw bilang clone ni Sarah. Pagkatapos sinabi niya, naniniwala ka ba sa akin ngayon nang sinabi niya iyon? Kamukha talaga ni Fang Mao si Sarah maging ang boses niya ay katulad ng sa kanya. Iyon ang kakayahan ng discarding anonymous thousand hitsura. Wow! Sa sandaling iyon, nanginginig ang katawan ni Sarah nang makita ang kanyang Panginoon na naging kamukha niya parang siya pa nga. Siya ay lubos na natigilan. Ang discarding anonymous na libong paghahanap ay talagang mahiwaga. Kung isa sa aktibo ko ang pamamaraan na anonymous na libong paghahanap upang mabago sa isang taong malapit sa Zhangju, hindi ba mas madali itong hawakan? Sino ang aasahan ng tao sa paligid niya? Ang ibang tao na nagkukubli sa wakas, nakabalik sa katinoan si Sarah. Hindi niya maitago ang kaba sa kanyang puso habang nakangiti siya kay Fang Mao. Master, napakalakas mo. Nais kong malaman iyon. Si Fang Mao ay ngumiti ng marahan at sinabi ng maalalahanin, dapat mong isipin na maaari kang maglipat ng anyo sa isang tao pagkatapos mong malaman ang pamamaraan ng anonymous na libo na hitsura. Gayunpaman, kakailanganin mong magbayad ng isang mahusay na presyo sa bawat oras na ay aktibo mo ang pamamaraan. Ang pamamaraan na iyon ay kumukonsumo ng isang malaking halaga ng panloob na enerhiya. Sa tuwing mag-aaktibo ka, gagamit ito ng isang buwan na halaga ng iyong enerhiya sa paglilinang. Kaya, huwag mo itong buhayin ng simple, naunawaan mo ano natigilan si Sarah. Ang bawat pag-activate ay ubusin ng isang buwan ng enerhiya sa paglilinang iyon ay isang mataas na presyo na babayaran. Gayunpaman, mayroon siyang ibang naisip. Kung ang isa ay maaaring buhayin ito ng walang anumang kahihinatnan, ang isa ay hindi magagapi. Pagkatapos nito, nagbigay sa kanya ng karagdagang mga paalala si Fang Mao. Pagkatapos, sinimulan niyang ipasa ang pamamaraan ng anonymous na libu-libong hayag kay Sarah. Si Sarah ay isang matalino at matalinong babae. Nalaman niya ito at naalala ang formula ng walang pagkakamali sa kanyang puso. Lumipas ang ilang oras, at lumiwanag ang kalangitan. Manatili ka rito at maunawaan ng maayos ang pamamaraan. Pupunta ako sa paghahanda ng pagkain at pagkatapos ay kukuha ng balita mula sa labas. Tumayo si Fang Mao, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga papuri. Ang apprentice ko na ito ay labis na may talento, perpekto siya para sakupin ang pamagat ng libong hitsura. O sige, masunuri na tumanggaw si Sarah habang nakaupo siya na naka-cross-leg at nagsimulang magsaka. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Fang Mao na may dalang pagkain. Siya ay may ilang mga uri ng maganda ang agahan. Palagi siyang nabuhay ng mag-isa. Sa biglang paglitaw ng isang babaeng nag-aaral, kinailangan niyang alagaan siya ng mabuti. Gayunpaman, si Sarah ay hindi sabik na kumain. Itinuon niya ang lahat ng kanyang saloobin sa paglilinang. Guro, maaaring naintindihan ko ang ilan dito. Subukan ko, sabi ni Sarah. Sige. Tumawa si Fang Mao at sinabing, tingnan ko. Tumanggaw si Sarah at nagsimulang idikta ng tahimik ang pamamaraan. Pagkatapos, pinapagana niya ang kanyang lakas. Mayroong isang partikular na sensasyon sa kanyang mukha sa isang iglap, pagkatapos ang kanyang balat at mga tampok sa mukha ay nagsimulang mabagal ng dahan-dahan. Makalipas ang isang dosenang segundo, ngumiti si Sarah at tumingin kay Fang Mao. Guro, paano ko nagawa? Tumawa si Fang Mao, siya ay natuwa. Tumawa siya at pinuri siya. Hindi ko akalain na ang antas ng iyong pag-unawa ay napakalakas. Hindi masama sa sandaling iyon, si Sarah ay naging Fang Mao, ngunit ang kanyang tinig ay hindi pa rin katulad niya. Gayunpaman, ito ay bihirang para sa isang tao na nagsimula lamang malinang ang discarding anonymous thousand appearance upang makamit ang mga nasabing resulta.
Naalala ni Fang Mao noong una niyang sinimulan ng paglinang ng pamamaraan inabot siya ng kalahating buwan upang mabago ang kanyang hitsura. Gayunpaman, ang kanyang mag-aaral ay gumagamit lamang ng halos 1 oras. Hindi ka panipaniwala iyon. Natuwa si Sarah nang matanggap niya ang papuri ng kanyang Panginoon. Master, may balita ka ba? Naiinip na tanong ni Sarah. Kabanata 2631. Ang aking mga kamalasan ay nagdala sa akin ng swerte, mayroon akong mabuting Panginoon. Nawala ang panloob na lakas ni Dax at Yvette, nagtataka ako kung kumusta sila ngayon. Si Fang Mao ay ngumiti at sinabi, narinig ko na ang kagalang-galang na pianist ay nagligtas kay Dax at sa iba pa. Tungkol kay Zhang Ju, nagpadala siya ng mga lihim na paanyaya sa ilang mga sekta ng master ng iba't ibang mga sekta, hindi sigurado kung para saan iyon. Siya ay isang masamang tao, tiyak na hindi ito isang mabuting bagay. Kinuyam ni Sarah ang kamao at galit na sabi, naisip ito ni Fang Mao. Sa aking pag-uwi, nakita ko ang sect master ng Sky Mountain Sect mula sa South Cloud World. Dapat tinanggap niya ang paanyaya ni Zhang Ju. Kain na tayo at pagkatapos ay maghanap ng paraan upang mahuli siya. Maaari nating magkunwari na siya ay magkita. Zhang Ju, iyon ay medyo mapanganib. Nanginginig ang katawan ni Sarah nang marinig iyon. Kailangan nilang magpanggap na isang panauhin upang makilala si Zhang Ju. Iyon ay tulad ng paglalakad sa isang bitag. Alam nila na si Zhang Ju ay labis na lumihis, at napakalakas din. Gayunpaman, tumanggo si Sarah nang makita ang kumpiyansa ng mukha ni Fang Mao. Di nagtagal, ang parehong master at mag-aaral ay nagsimula sa kanilang paglalakbay pagkatapos ng kanilang pagkain. Tulad ng kung paano inilarawan ng Fang Mao ng mas maaga, nakabangga sila sa master ng sekta ng Snow Mountain Sect habang papunta doon. Hindi nag-atubili si Fang Mao. Matapos talunin ni Fang Mao ang master ng sekta, kinuha niya ang sulat ng paanyaya. Pagkatapos ay pinapagana niya ang anonymous na libu-libong mga pagpapakita sa maging master ng sekta ng Snow Mountain Sekta. Si Sarah ay bahagyang nagbago ng tingin din. Susunod, nagtungo sila patungo sa direksyon ng pangunahing altar ng Endless Sky Organization. Nadama ni Sarah na hindi matahimik sa paglalakbay, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob nang makita niya ang kanyang Panginoon sa tabi niya. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa wakas ng Lunar Hill. Buntong hininga, pakiramdam ni Sarah ay nagkasalungatan nang makita ang lugar na siya ay natrap ng isang beses. Gayunpaman, determinado siya. Sa sandaling iyon, dalawa sa mga mag-aaral ni Zhang Ju na sina Vito Chapman at Karen Spencer, ang bumabati sa mga panauhin sa pangunahing pasukan ng dambana. Ang lalaki ay gwapo, at ang babae ay maganda. Ang hitsura nila ay talagang kaakit-akit. Inuna ni Fang Mao si Sarah. Inabot niya ang paanyaya ng One Ether. Ang lahat ay maayos hanggang ngayon. Talagang hindi kapanipaniwala ang anonymous na libong pagpapakita ng Fang Mao. Kahit na ang kanyang mga aksyon at pag-uugali ay kapareho ng totoong master ng sekta ng Snow Mountain Sect. Walang sino man ang pinaghihinalaan, bagay napakagaan ng pakiramdam ni Sarah nang makita iyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang tumingin kay Karen. Kahit na ang babaeng iyon ay maganda, hindi makakalimutan ni Sarah na siya ay masama. Siya ang nagmungkahi na si Zhang Ju ay dinakip si Zhu Baji. Dinala din niya ang mga tao sa bilangguan upang mapahiya si Dax, siya at ang iba pa. Hindi makakalimutan ni Sarah ang kahihiyang na dinanas niya sa kanyang mga araw sa kulungan na iyon. Alam ni Sarah na kailangan niyang magpanggap na isang alagad ng Snow Mountain Sect, ngunit hindi niya maitago ang kanyang puot nang makita niya si Karen. Pinaghiwalay mo ako sa aking mga kapatid. Babayaran kita para dyan. Maingat na ikinuyom ni Sarah ang kamao. May hinala si Karen nang mapansin ang titig ni Sarah. Ano ang mali sa alagad ng Snow Mountain Sect na iyon? Sa sandaling iyon, hindi pa rin namalaya ni Karen na ang babaeng nasa harapan niya ay ang batang Miss mula sa pamilyang Carter. Ang Endless Sky Organization ay naghahanap para sa kanya. Snow Mountain Sect Master. Ngumiti si Karen kay Fang Mao, mukhang nagdududa siya. Kilala ba ako ng alagad mo? Napakunot ng noo ni Fang Mao. Alam niyang hindi mapipigilan ng kanyang pinag-aralan ang kanyang emosyon. Siya hinanap ang pinakamahusay na paliwanag. Hindi pa tayo nagkita. Bumalik ang pag-iisip ni Sarah sa sandaling iyon at isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ako lang isipin mong maganda ka at pala kaibigan, ate. Mukhang masunurin si Sarah nang sabihin niya iyon.
Kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon, hindi niya mailantad ang kanyang pagkatao. Kabanata 2632. Napakagandang mga salita. Si Karen ay nasa mabuting kalagayan, tinanggap niya sila ng isang kilos. Master ay nasa pangunahing bulwagan naghihintay para sa lahat mangyaring ipasok. Tumango si Fang Mao at inakay si Sara papasok sa main hall. Maraming tao doon. Parehong natigilan ng parehong master at apprentice nang makapasok na sila sa hall. Maraming pamilyar ang nakita nila, mga mukha sa pangunahing bulwagan, ang lugar ay labis na masikip. 10-10 iba't ibang mga sekta mula sa bawat kontinente ang nagtipon doon. Bagaman ang mga sekta na iyon ay hindi nasa nangungunang mga, talagang engrandi at kahanga-hanga pa rin ito. Si Fang Mao ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, dinala niya si Sara sa isang upuan at umayos ng upo. Karamihan sa mga panauhin ay dumating, at magsisimula na ang piging. Woom! Sa sandaling iyon, lumitaw si Zhang Ju. Nagulo ang buong pangunahing bulwagan. Mr. Zhang, kumusta ka? Mr. Zhang, nagsimulang bumangon ang lahat upang batiin siya. Lahat sila ay magalang talaga. Si Zhang Ju ay sikat sa loob ng ilang libong taon, at siya ay nakipagsapalaran sa 9 na mga kontinente. 3 taon na ang nakalilipas, tinulungan pa niya si Yang Jian na lupigin ang pareho sa silangan at kanluran. Masasabi ng isa na napakahusay niya kilala, kaya walang nang ahas na maging kawalang galang. Tumayo din sina Sara at Fang Mao, ngunit hindi umimik si Sara. Mahigpit na nakalock ang kanyang mga beautiful brows habang nakatingin kay Zhang Ju. Guru, sabi ni Sara. Siniksik ni Fang Mao ang kanyang boses. Ano ang mali, aking mag-aaral guro? Ibinaba ni Sara ang kanyang tinig at marahang sinabi, inimbitahan ni Zhang Ju ang napakaraming tao sa isang lihim na pagpupulong, dapat ay mayroon siyang sabuatan. Dapat tayong maging maingat. Naalala ni Sara kung paano bumisita si Zhang Ju sa mag-anak ng Carter 1 buwan na ang nakakaraan, at inangkin niya na mayroon siyang balita tungkol kay Daryl. Pagkatapos ay inakit niya ang pamilya Carter sa kanyang bitag. Pamilyar na pamilyar ang eksenang nasa harapan niya. Si Zhang Ju ay isang taong malihis, kaya dapat sila maging maingat. Tama, tumango si Fang Mao at tiningnan si Sara ng mga papuri. Naiintindihan ko, narito kami upang maghanap ng balita. Huwag magpanik kung may mga biglaang pagbabago sa paglaon lahat. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Zhang Ju. Tumingin siya sa paligid at tumawa nang sinabi niya, pinarangalan ako na lahat ng tao rito ay tinanggap ang aking paanyaya na pumunta dito. Ang dahilan kung bakit ko kaimbitahan, una, ay upang mapagbuti ang aming relasyon bilang mga miyembro ng komunidad. Bukod, mayroon akong ilang pakikipagtulungan mga panukala upang talakayin sa inyong lahat. Isang buong kaguluhan ng buong lugar nang marinig iyon ng lahat. Pakikipagtulungan, anong uri ng pakikipagtulungan? Sumimangot din sina Fang Mao at Sara. Ngumiti si Zhang Ju at nagpatuloy na sinabi, alam ko na lahat ng mga sekta dito ay may galit sa tribo ng Raksasa. Sa palagay ko sila ay ligaw at dapat sirain. Gayunpaman, nais ni Daryl na makipag-usap sa kanila ng mga kapayapaan sa mga panahong iyon. Habang nagsasalita siya, maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Tama yan. Ang Raksasa tribe ay ligaw at walang pakundangan. Ang pagsay ng isang kasunduan sa kapayapaan sa kanila ay isang maling desisyon. Galit na galit ako nang makita ko ang tribo ng Raksasa. 3 taon na ang nakakalipas, hindi mabilang sa aming mga alagad ang namatay o nasugatan mula sa labanan laban sa tribo ng Raksasa. Napagtanto ni Sara na ang lahat ng mga sekta doon ay may galit sa tribo ng Raksasa nang marinig niya ang kanilang sinabi. Ano ang nais na gawin ni Zhang Ju? Tumawa si Zhang Ju. Nasiyahan siya nang makita ang nangyayari sa harap niya. Ngumiti siya at sinabi, parang tulad ng mayroon na tayong pagkakaintindihan sa pag-aksyon laban sa tribo ng Raksasa. Nais kong makakuha ng suporta ng lahat. Nagkatinginan ang lahat at nagsimulang magsalita. Mangyaring sabihin sa amin, Mr. Zhang. Tama iyan, hindi namin tatanggihan hanggat magagawa natin ito. Si Zhang Ju ay nanalo sa pagtanggap ng lahat sa bagay tungkol sa tribo ng Raksasa. Akala nila ay kanilang karangalan na makatrabaho si Zhang Ju. Ang bawat tao roon ay nagpakita ng kanilang matinding suporta. Inisip ni Zhang Ju na ang kapaligiran ay tama para sa kanyang pangalawang anunsyo, kaya sinabi niya. Ang pangalawang bagay ay nais kong makuha ang suporta ng lahat upang matulungan akong kumilos laban kay Daryl.
Kabanata 2633. Ano nais niyang kumilos sila laban kay Daryl sa sandaling iyon, ang lahat doon ay lubos na natigilan. Si Daryl ay isang tanyag na tao sa siyam na mga kontinente. Siya ay may sobrang lakas. 3 taon na ang nakalilipas, pinamunuan niya ang siyam na mainland at tinalo ang tribo ng Raksesa. Ang kanyang kontribusyon ay napakalaking. Nagulat pa rin, maraming tao ang nagkatinginan, ngunit hindi sila umimik. Sinimangutan ni Sarah ang kanyang magagandang alis. Sumubsob ang puso niya. Alam ko na si Zhang Ju ay nasa isang kakilakilabot. Ipinapakita niya ngayon ang kanyang kasamaan. Gusto niyang sumali sa puwersa sa napakaraming mga sekta upang kumilos laban kay Big Brother. Alam niyang natigilan sila, ngunit ngumiti si Zhang Ju at sinabi, alam ko ang tungkol sa iyong mga alalahanin. Si Daryl ay makapangyarihan, at gayon din ang Elysium Gate sekta. Gayunpaman, hindi ako takot sa kanila. Ang taong iyon ay may mabuting hangarin, ngunit siya ay masyadong malambot at mabait. Halimbawa, ang kanyang pagkusa upang magkaroon ng mga pakikipag-usap sa kapayapaan sa tribo ng Raksesa. Ilan ang namatay sa panahon ng labanan namin sa tribo ng Raksesa. Gaano karaming dugo ang ibinuhos bukod dito, si Daryl ay may kakaibang relasyon sa tribo ng Raksesa. Tiyak na pipigilan niya tayo kung alam niya ang tungkol dito. Kaya, dapat natin siyang iwaksi. Tumalikod si Zhang Ju at tumingin sa paligid ng hall matapos niyang sabihin ang kanyang huling pangungusap. Napakalakas ng kanyang aura, nakaka-intimidate ito. Bueno, parang makatuwiran iyon. Gayunpaman, talagang malakas si Daryl. Kahit na sumali tayo sa puwersa, natatakot ako. Pagkalipas ng ilang segundo, lahat ay nakabalik ang kanilang saloobin at nagsimulang magsalita. Kahit na ang kanyang mga panauhin ay may pag-aalinlangan, Zhang Ju ay nakangiti ng tiwala at sinabi, hindi na kailangang mag-alala. Hindi ko kailangan na gumawa ka ng anumang aksyon laban sa kanya. Kailangan ko lang na bigyan mo ako ng mga pahiwatig. Nang lumitaw ang higanteng dragon, nawala si Daryl nang walang bakas. Nagpadala si Zhang Ju ng mga tao upang hanapin siya, ngunit hindi nila siya mahahanap. Hindi siya naiinip. Sa wakas, nakakuha si Zhang Ju ng isang paraan upang humingi ng tulong mula sa ibang mga sekta upang hanapin kung nasaan si Daryl. Si Zhang Ju ay tuso, ngunit mas maingat siya sa kanyang mga plano. Alam niya na kung binanggit niya na nais niyang laban-laban kay Daryl sa simula ng kanyang pagsasalita, ang mga taong iyon ay mag-aalala at takot. Kaya, pinag-usapan muna niya ang tungkol sa tribo ng Raksesa upang makasakay sila. Inilabas ni Zhang Ju ang Skybreaking Axe at isa pang item. Malakas ang pagsasalita niya, ginagarantiyahan ko na pagkatapos naming talunin si Daryl at ang tribo ng Raksesa, ibabahagi ko ang siyam na mainland sa lahat dito. Gulat na gulat ang buong silid nang makita nila ang mga item sa kamay ni Zhang Ju. Ang isa ay maaaring makakita ng isang ginintuang, may kantab na higanteng palakol at isang maganda na pagoda. Parehong ang mga kayamanan ay nagkaroon ng isang malakas na aura sa espiritu. Iyon ang Skybreaking Axe at ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Tama iyon ang sakta ni Zhang Ju si Jackie at sinagip siya ni Daryl sa pinakamasimitik na sandali, hindi niya dinala ang magandang pagoda. Pagkaraan ay nakuha ni Zhang Ju ang pagoda mula sa lihim na silid kung saan nilinang ni Jackie. Iyon ay 2 lubhang mahalagang kayamanan. Sa sandaling iyon, ang lahat na nakakita sa 2 kayamanan ay namangha. Nanginginig ang katawan ni Sarah, ang kanyang magandang mukha ay puno ng galit at puot. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. Ang pagoda ng aking kapatid ay nakalapag sa mga kamay ni Zhang Ju. Tumawa si Zhang Ju. Sa wakas, lahat ay nakabalik ang kanilang saloobin. May sumigaw, si Mr. Zhang ay isang hindi kapanipaniwala at hindi pangkaraniwang talento upang makakuha ng parehong mahalagang kayamanan. Makikipagtulungan ako sa iyo. Matapos ipakita ng isang tao ang kanyang suporta, ang iba pang mga tao ay nagsimulang sumang-ayon din. Tama yan, kahit na malakas si Daryl, napakabait niya. Ang siyam na kontinente ay nangangailangan ng isang tulad ni Mr. Zhang. Ang lahat ay sumang-ayon sa pagkakaisa. Sabay silang tumawa. Nag-alala si Sarah nang makita iyon. Tumingin siya kay Fang Mao at tinanong, Guro, ano ang dapat natin gawin? Umiling si Fang Mao upang sabihing huwag mag-alala. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagmamasid sa sitwasyon. Malaki, si Zhang Ju ay natuwa nang makita ang reaksyon ng lahat. Inutusan niya ang isang tao na magdala kontrata dahil sumang-ayon ang lahat,
walang bigat na bigat ang mga salita. Mag-sign tayo ng isang kontrata sa aming dugo. Ilagay ang iyong handprint sa kasunduang iyon, at magkakampi kami. Habang nagsasalita siya, ginamit ni Zhang Ju ang kanyang talam at pinutol ang kanyang daliri. Siya ang unang nagpindot ng isang madugong handprint sa kasunduan. Pagkatapos, maraming tao ang sumulong at gumawa ng pareho. Lahat sila ay naglagay ng kanilang mga handprint sa piraso ng papel. Kabanata 2634. Diniinan din ni Fang Mao ang kanyang handprint sa papel. Dahil nagpapanggap lamang siya bilang isang sect master ng Snow Mountain na sekta, walang pinsala sa paggawa nito. Si Zhang Ju ay natuwa sa sandaling ang lahat ay lumagda sa kontrata, itinaas niya ang baso ng alak upang ipagdiwang kasama nila. Apprentice. Inaaliw ni Fang Mao si Sara nang mapansin ang ekspresyon ng mukha nito. Huwag mag-alala, kapag ang lahat ay natutulog sa gabi, susubukan naming nakawin ang Skybreaker Axe at Exquisite Pagoda. Ayos lang, mariing tumanggo si Sara, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-asa. Naguluhan si Sara nang makita ang napakaraming mga sekta na sumali sa puwersa upang kumilos laban sa kanyang kapatid at sa tribo ng Raksesa. Gayunpaman, nang marinig niya ang plano ni Fang Mao, gumaan ang pakiramdam niya. Kung wala ang Skybreaker Axe at ang magandang pagoda, hindi magagapi ni Zhang Ju si Big Brother. Samantala, sa Green Cloud Sect, si Daryl ay nakakuha ng maraming balita sa tulong ni Melody. Ang New World Royal Family at ang Elysium Gate ay sinalakay ang pangunahing altar ng Endless Sky Organization, ngunit nabigo at kailangang umatras. Ang pamilyang Carter, Dax, Yvette, at iba pa ay nawawala sa aksyon. Nag-alala si Daryl nang makatanggap siya ng balita. Plano niyang bumalik sa Elysium Gate Sect upang muling magtipon at pagkatapos ay malaman ang isang plano na hanapin si Dax at iba pa. Sa sandaling iyon, sa pangunahing bulwagan, Guru, hinawakan ni Melody ang mga braso ni Daryl. Ang kanyang kaibig-ibig na mukha ay mukhang atubili. Kailangan mong umalis ngayon. Kailangang umalis si Daryl isang araw pagkatapos niyang tanggapin siya dahil ang kanyang mag-aaral na si Melody ay nag-aatubili na umalis siya. Mapait na ngumiti si Daryl at tumanggo. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Tanong ni Melody na may buong pag-asa. Umiling si Daryl, iyon ay galit sa pagitan namin ni Zhang Ju, ayokong kaladkarin ka rito. Si Zhang Ju ay isang malupit na tao, tiyak na maghihiganti siya laban kay Daryl, kaya't hindi niya dapat i-drag ang Green Cloud Sect sa hidwaan. Si Cameron at ang iba pang mga disipulo ng Green Cloud Sect ay magalang na nakatayo sa gilid. Labis siyang naiinggit ng maging mag-aaral ni Daryl si Melody. Napakaswerte ng batang babae. Gayunpaman, kahit na hindi siya masaya, hindi naglakas loob na ipakita ito ni Cameron habang nandoon si Daryl. Bumalik na si Sect Master. Sa sandaling iyon, isang alagad ay sumigaw mula sa labas. Sumunod, isang matapang na may edad na lalaki ang lumakad ng dahan-dahan. Siya ay ang Green Cloud Sect Master, si Connor Yole. Pare, bumalik ka, sabay na sigaw ni na Melody at Cameron nang makita si Connor. Pareho silang ngumiti at lumakad pasulong. Napahawak si Melody sa manggas ni Connor, siya ay natuwa. Pare, mayroon tayong mahalagang panauhing bisita, at ako ay naging mag-aaral sa kanya. Alam mo ba kung sino yun? Ngumiti siya at tumingin kay Daryl, natuwa siya. Isang mag-aaral na tigilan si Connor. Ang aking ampo na anak ay may talento sa paglilinang, at hindi siya nagtataglay ng maraming mandirigma sa mundo. Sino ang taong ito na may napakahusay na kagandahan upang gustuhin niyang maging isang baguhan at pakiramdam na labis ang kasiyahan? Habang nagmumokmok siya sa kanyang puso, ang paningin ni Connor ay nakalapag kay Daryl. Sect Master Yole. Ngumiti si Daryl at pinagsama ang kamao sa isang pagbati. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagpunta dito nang hindi inanyayahan, humihingi ako ng paumanhin para sa kaguluhan. Boss, nanginginig ang puso ni Connor nang marinig iyon sa sobrang pagkabigla niya. Blanko ang titig niya kay Daryl at hindi alam ang sasabihin. Ang Sect Master ng sekta ng Elysium Gate, Daryl Darby, si Connor ay nasa piging ni Zhang Ju, at nilagdaan niya ang kontrata. Hindi siya nanatili sa Endless Sky Organization dahil mayroon siyang ilang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin sa Green Cloud Sect. Maaga siyang umalis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Connor na buzz ang kanyang buong utak. Ilang oras na ang nakakalipas, sumang-ayon siya kay Zhang Ju na gumawa ng aksyon laban kay Daryl at sa tribo ng Raksesa.
Hindi niya naisip na si Daryl ay lilito sa Green Cloud Sect at naging master ng kanyang anak na babae. Ito ay talagang komplikado. Tapos, tumawa siya. Kabanata 2635. Sa wakas, bumalik sa kanyang katinuan si Connor, pinagsama niya ang mga kamao upang batiin si Daryl at ngumiti. Sectmaster Darby, ang iyong pagdating ay nagdadala ng pagmamalaki at karangalan sa Green Cloud Sect. Matapos niyang magsalita, lumakad si Melody at sinabi, "Pare, nahaharap sa ilang problema si Master. Si Zhang Ju ay nagtakda ng bitag at sinakta ng pamilyang Carter, kailangan natin siyang tulungan." Detalyadong ibinahagi ni Melody ang buong sitwasyon. Bumalik na si tatay. Kung handa siyang tumulong, maaaring hindi na kailangan ni Master na umalis kaagad. Iyon mukha ng hindi kapanipaniwala ang mukha ng Connor. Ang sumunod na segundo, pinilit ni Connor ang isang ngiti at sinabi, "Hindi ko inaasahan na si Zhang Ju ay masyadong nalilihis. Sectmaster Darby, mangyaring manatili dito at hayaan mo akong bigyan ito ng ilang mga saloobin." "Salamat, Sectmaster Yole." Tumango si Daryl. Hindi nais ni Daryl na isama ang Green Cloud Sect sa kanyang problema, ngunit nagsalita na si Connor. Sa makatuwid, hindi nararapat para sa kanya na tanggihan. Wala nang sinabi si Connor. Humakbang siya palabas ng main hall at tumungo sa silid sa likuran. Nakita ni Cameron ang kakatwang ekspresyon ng mukha ng asawa, kaya't mabilis siyang sumunod sa likuran niya. "Connor, anong problema?" tanong ni Cameron sabay pasok sa silid. Mapait na ngumiti si Connor habang nakatingin kay Camry. "Mahal ko, subukang hulaan ang pangalan ng Endless Sky Organization na sekta na nag-anyaya sa akin sa isang piging si Zhang Ju ito." Sumagot si Connor na may magkasalungat na emosyon. Ano nanginginig ang katawan ni Cameron, siya ay lubos na natigilan. Umupo si Connor sa upuan, mukhang nag-aalala siya. Sa hapunan, iminungkahi ni Zhang Ju na gumawa ng aksyon laban sa tribo ng Raksasa at Daryl. Kinuha niya kaming lahat upang mag-sign isang kontrata. Sino ang hulaan na Daryl ay lilito sa aming pintuan at maging master ni Melody? Ito talaga magulo. Hindi ka panipaniwala, nag-alala si Connor. Sinabi niya kay Daryl na manatili at maghintay dahil hindi niya alam kung ano ang reaksyon sa pagkakataong iyon. Kailangan niyang huminahon. Alam niya na si Daryl ay napakalakas makapangyarihan. Kung nalaman niya na ang Connor ay sumali sa puwersa kay Zhang Ju upang gumawa ng aksyon laban sa kanya, hindi niya ilalayo ang Green Cloud Sect. Gayunpaman, magkakaroon ng problema si Connor kung papayagan niya si Daryl, at nalaman ito ni Zhang Ju. Nagbago ang ekspresyon ni Cameron nang mapagtanto niyang nag-aalala si Connor. Walang pasensya na sinabi niya, "Ano ang problema dahil nakipag-alyansa ka kay Zhang Ju? Maghanap ka lang ng paraan upang makuha si Daryl." Nang marinig niya iyon, ngumiti ng mapait si Connor at sinabing, "Madali para sa iyo na sabihin ito. Si Daryl ay master na ngayon ni Melody." Sinamantala siya ni Cameron bago niya matapos ang kanyang pangungusap. "Melody, ang iniisip mo lang ay si Melody." Hindi maitago ni Camry ang iniis sa kanyang magandang mukha. Siya ay isang tao lamang na kinuha mo bilang iyong ampon na anak. Tingin mo talaga na siya ay iyong biolohikal na anak na babae? Siya ay isang inabandonang bata lamang, ang pedestal, palayawin siya tulad ng isang prinsesa. Hindi mapigilan ni Cameron ang inis nito sa tuwing pinag-uusapan niya ang tungkol kay Melody. Binuka ni Connor ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano ito tutugan sa kanya. Bumantong hininga si Cameron, matagal na niyang tinahimik. Pagkatapos, sinabi niya, "Isipin mo ito. Kahit na si Daryl ay sikat sa Nine Mainland, ang kanyang reputasyon ay nawala sa nakaraang 3 taon. Si Zhang Ju, sa kabilang banda, ay ang Endless Sky Organization na sekta. Marami rin siyang mga alyansa. Timbangin ang kalamangan at kahinaan, at susukat mo rin ito. Ang Green South Sect ay magkakaroon ng problema kung masaktan natin si Zhang Ju." Nanatiling tahimik si Connor. Matapos ang maraming debate sa kanyang puso, tumango siya. "Fine. Alam ko kung ano ang gawin." Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Connor sa main hall. "Sectmaster Darby." Si Connor ay tumingin kay Daryl at ngumiti habang sinasabi, "Sa aking pagbabalik, narinig ko ang ilang balita tungkol kay Dax." Talaga ang mga mata ni Daryl ay nagliwanag, naging emosyonal siya nang sabihin niya, "Mangyaring, Sectmaster Yole, sabihin sa akin kung nasaan siya." Ngumiti si Connor, "Narinig ko ang tungkol sa iyong ugnayan ng kapatiran kay Dax, kapuri-puri talaga.
Isusugo ko ang aking alagad upang suriin ito. Kapag nahanap namin si Dax, dadalhin namin siya dito upang muling magkakasama kayo. Si Connor ay mukhang taos-puso. Ikaw ay isang tanyag na mandirigma, Sectmaster Darby, at narito ka sa Green Cloud Sect at tinanggap mo ang aking anak na babae bilang iyong baguhan. Pamilya kami ngayon, dapat kaming uminom upang ipagdiwang ang napakagandang balita. Nang sinabi niya ang huling pangungusap, ang mga mata ni Connor ay nagningning sa komplikasyon. Ayaw banta ni Connor kay Daryl, gusto niyang manatili siya. Pagkatapos, ipinadala ni Connor ang kanyang alagad upang may hatid ang balita kay Zhang Ju. Kabanata 2636. Nakaramdam ng hiya si Daryl habang nakatingin sa mukha ni Connor. Pasensya na sa gulo, Sectmaster Yole. Nais ni Daryl na umalis kaagad, ngunit mahirap tanggihan ang katapatan ni Connor. Bukod, nagpadala si Zhang Ju ng hindi mabilang na mga kalalakihan upang subaybayan kung nasaan si Daryl. Magiging isang problema kung makita siya ni Zhang Ju. Napatawa si Connor. Natuwa siya nang sumang-ayon sa kanya si Daryl. Kinawayan niya ang kamay niya. Bilasan mo, maghanda ka ng magagandang alak at pinggan. Agad na nagtungo si Cameron para ihanda ang pagkain nang marinig ang utos ni Connor. Natuwa si Melody nang makita na nagpasya si Daryl na manatiling mayroong higit na pagkakataon para sa kanya upang matuto mula sa kanya. Alas 7 ng gabi, ang kapaligiran sa bulwagan ay buhay na buhay. Isang masarap na hapunan ang inihanda ayon sa mga order ng Connor. Mayroong 4 na tao sa mesa, sina Daryl, Connor, Cameron, at Melody. Ang Connor ay isang magiliw na host, tumawa siya at nag-chat kay Daryl. Pinagpatuloy niya ang paghahatid ng alak sa ibang lalaki. Nais ni Connor na gamitin ang alkohol upang mabawasan ang pagbabantay ni Daryl. Pagkatapos, maghahanap siya ng paraan upang maibaba siya sa oras na lasing si Daryl. Hindi mahalaga kung ano, ang kapangyarihan ni Daryl ay sobrang sumisindik. Ngumiti si Daryl, ngunit naramdaman niyang hindi siya matatag. Kahit na nangako si Connor na ipadala ang kanyang mga alagad upang hanapin si Dax at pagkatapos ay dalhin siya sa Green Cloud Sect, nag-aalala pa rin si Daryl. Matapos ang 3 bilog na inumin, tila medyo nalasing si Daryl. May naalala si Cameron habang nakangiti kay Melody. Melody, napakaswerte mong makahanap ng napakahusay na Panginoon. Dapat kang uminom ng higit pa kasama siya. Ang mukha ni Cameron ay puno ng mga ngiti nang sinabi niya iyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng masama. Hanggat lasing si Daryl, magkakaroon ng pagkakataon si Hubby na kumilos. Ngumiti si Connor at tumango bilang pagsang-ayon. Inihain kaagad ni Melody si Daryl ng maraming alak nang marinig iyon. Kahit na hindi siya nakikipag-usap kay Cameron, sumang-ayon si Melody sa kanyang inampong ina. Si Daryl ay isang mahalagang tao, ito ay isang bihirang pagkakataon na umupo at uminom kasama niya. Siya ay ang kanyang mag-aaral, kaya dapat siya ay maghatid sa kanya ng ilan pang inumin. Kinawayan ni Daryl ang kamay. Halos tapos na ako. Wala nang inumin, lasing ako kung uminom pa. Naghihintay pa rin siya ng balita tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan, wala siya sa mood uminom. Bukod, naalala ni Daryl ang insidente sa famed Sword Manor kung saan siya ay lasing sa impluwensya ng pinsan na kapatid ni Parker. Niloko siya ni Lucas na maglasing bago siya lumipat siya sa silid ni Parker na lumikha ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, natutunan ni Daryl na maging mas maingat. Iyon napakunot ang noo ni Connor nang makita iyon. Daryl na ito ay maingat ano ang susunod kung gagawin. Nagkaroon ng bagong plano si Connor. Tumalikod siya at sinabi kay Melody, naaalala ko na gusto mong gumawa ng mga elixir. Napakasama, wala kang isang mabuting guro upang gabayan ka. Narinig ko na ang kasanayan sa paggawa ng elixir ni Sectmaster Darby ang nangunguna sa lahat ng 9 na kontinente. Walang sino mang makakapaghambing sa kanya. Bilang isang baguhan, dapat mong malaman ang kasanayan mula sa iyong Panginoon. Nanlaki ang mga mata ni Melody nang marinig iyon. Hinawakan niya ang manggas ni Daryl at nagtanong ng delikado, "Guro, mangyaring turuan mo ako ng produksyon ng elixir. Mayroon akong ilang mga formulang elixir, ngunit hindi ko alam ang pamamaraan." Sa makatuwid, hindi ko pa rin nagawa na likhain ito. Ang kaibig-ibig na mukha ni Melody ay puno ng pag-asa. Kung hindi ito binanggit ng ama, halos nakalimutan ko iyon. Ang galing din ng master sa elixir production. Oo naman,
Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Melody at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang mga elixir mo gumagawa? Binanggit agad ni Melody ang pangalan ng ilang mga table tasks. Sa wakas, sinabi niya, Guro, bakit hindi tayo magtungo sa silid ng produksyon ng elixir ngayon? Maaari mong ipakita ang pamamaraan ng paggawa upang matutunan ko ito kalokohan. Saway sa kanya ni Connor. Kami ay umiinom, paano ka makapunta patungo sa elixir production room kahit na sinabi niya iyon? Tumayo pa rin si Connor. Nais niyang ipadala si Daryl sa elixir production room. Kapag nandoon na sila, magkakaroon siya ng paraan upang madakip si Daryl nang hindi gumagamit ng anumang sandata. Kabanata 2637. Sige, tingnan natin, nakangiting sabi ni Daryl. Ang mag-aaral na ito ay napakatalino at maganda, lahat ay magugustuhan sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, pinangunahan na ni Melody, at di nagtagal, nakarating sila sa elixir production room. Si Connor at ang kanyang asawa, si Cameron, ay kasama din nila. Ang Green Cloud Sect ay isang kilalang sekta. Nagkaroon pa sila ng isang malaking elixir production room. Ito ay ang laki ng 3 hanggang 4 na basketball court at pinalamutian ayon sa kaugalian. Nakita ni Daryl ang mga stand sa elixir production room na puno ng lahat ng mga uri ng gamot at halamang gamot. Guro, naglakad si Melody sa harap ng isang pagan ng elixir at taos-pusong nagtanong, huling gumawa ako ng elixir 2 buwan na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, sinusubukan kong gumawa ng isang tableta na tinatawag na Mysterious Spirit Pill. Maraming beses akong nagtangka, ngunit nabigo pa rin ako. The Mysterious Spirit Pill, nang marinig niya iyon, napangiti si Daryl nang sinabi niya, ang paggawa ng misteryosong pill ay hindi masyadong mahirap. Kailangan mo lang kontrolin ang apoy at ang bahagi ng mga sangkap, at magiging maayos ito. Sa manu-manong infinite elixir, ang Mysterious Spirit Pill ay isang average level pill lamang. Sa talento ni Daryl sa paggawa ng elixir, kaya niya itong may sigawa gamit ang kanyang mga mata na nakapikit. Hayaan mo akong magpakita. Habang nagsasalita siya, naglakad si Daryl patungo sa mga stand at pumili ng ilang mga sangkap. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng elixir. Hindi kapanipaniwala emosyonal si Melody. Tiningnan niya ng maigi ang kilos ni Daryl nang walang kislap. Buntong hininga. Nakatayo sa tabi nila Connor at Cameron si Daryl habang nagkatinginan sila. Labis na kinakabahan si Connor, ngunit nakaramdam din siya ng hindi may larawan na kaguluhan. Bago yun, nagdagdag siya ng nagdagdag sa mga sangkap ni Daryl. Hindi ito napansin ng lalaki habang kausap niya si Melody. Lumipas ang mga minuto at segundo. Ang paggawa ng Mysterious Spirit Pill ay nangangailangan ng 10 minuto, ngunit mas nakompleto ito ni Daryl kaysa sa 5 minuto. Ano gayunpaman, nang kunin na sana ni Daryl ang tableta, naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Siya kumunat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, mukhang mahina ang mukha ni Daryl. Ito ay kakaiba. Mabuti pa rin ang kalagayan ko kanina lang, bakit ang hina ng katawan ko ngayon, at hindi ko magagamit ang aking lakas. Hindi lamang iyon, hindi ko rin mailabas ang panloob kong enerhiya. Nararamdaman ng aking tiyan na tulad ng isang hindi kilalang puwersa ang dumidiin dito. Ano ang mali, nalasan ba ako? Buntong hininga. Pagkatapos, lumakad si Connor at tinanong, Sectmaster Darby, ano ang mali? Napansin niyang mabuti ang mga pagbabago sa mukha ni Daryl. Hindi sumagot sa kanya si Daryl. Kinuha niya ang tableta na kanyang ginawa. Gayunpaman, sa sandaling mailagay niya ito sa kanyang kamay at nakita ang kulay, mahulaan ni Daryl ang nangyari. Sectmaster Yuan, may mga problema sa iyong mga sangkap. Ano ang mukha ng Connor ay nagbago, kunwaring nagulat siya. Bakit mo nasabi yun? Hindi alam ni Melody ang sitwasyon. Nang makita niyang hindi maganda ang mukha ni Daryl, nag-alala siya. Master, anong nangyari? Huminga ng malalim si Daryl at tiningnan si Melody habang sinabi niya ng marahan. Ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng Mysterious Spirit Pill ay dapat na halo-halo sa ilang Dieter Lawrence na pulbus. Ang Dieter Lawrence pulbus ay isang lason na gamot na walang kulay o lasa. Kung ito ay halo-halong mga sangkap ng produksyon ng elixir, masisira nito ang bisa ng tableta. Sa madaling salita, ang Mysterious Spirit Pill na ginawa ko ngayon lang ay hindi epektibo. Bukod doon, sa panahon ng proseso ng produksyon ng elixir,
kailangan kong malanghap ang Dr. Lawrence na pulbos nang hindi ko nalalaman na lasan ako. Ano nanginginig ang katawan ni Melody nang marinig iyon? Siya ay lubos na natigilan. Paano ito mangyayari? Walang ordinaryong tao ang maaaring pumasok sa silid ng paggawa ng elixir ng Green Cloud Sect. Bukod, maingat na napili ang mga sangkap. Bakit may magkamali? Kabanata 2638. Sa sandaling iyon, tumawa si Connor at sinabi, Sectmaster Darby, hindi mo na kailangang hulaan pa, ako ang nagdagdag ng Dr. Lawrence na pulbos ngayon lang. Ano? Nagulat si Daryl at galit na galit siya ay hindi ka panipaniwala na bigla. Bakit gagawin iyon ni Connor? Wala naman akong laban sa kanya. Sa kabaligtaran, ako ang Panginoon ng kanyang anak na babae. Bakit niya gugustuhin saktan ako? Natigilan din si Melody. Blanco ang titig niya kay Connor, ngunit hindi siya makapagsalita. Buntong hininga, bumantong hininga si Connor habang nakatingin kay Daryl na may magkasalungat na ekspresyon. Sectmaster Darby, pasensya na, wala akong pagpipilian. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Dumalo ako sa isang piging na inayos ni Zhang Ju kanina. Zhang Ju, nanginginig ang puso ni Daryl nang marinig iyon. Naintindihan niya agad ito. Kayo ay mga tauhan ni Zhang Ju. Hindi nakakagulat na magtatakda siya ng isang balak upang saktan ako. Siya ang kasabwat ni Zhang Ju. Umiling si Connor. Sectmaster Darby, mali ka. Hindi ako isa sa mga tauhan ni Zhang Ju. Nakikipagtulungan lamang ako sa kanya. Mangyaring huwag mo akong sisihin. Kung alam ni Zhang Ju na narito ka at tinatrato kita tulad ng isang panauhin, ang Green ng Cloud Sect ay nasa malaking kaguluhan. Ikaw? Nagulat si Daryl at nagalit-galit na galit siyang tumingin kay Connor. Connor ay mukhang napakatalino, ngunit siya ay isang mapagpanggap na tao lamang. Naging maingat ako, at napunta pa rin ako sa kanyang kamay. Ito ay masyadong nakakahiya. Nabawi ni Melody ang kanyang saloobin sa sandaling iyon. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang galit. Sumigaw siya kay Connor, pare, baliw ka ba? Bakit mo ginawa iyon? Siya ang aking Panginoon. Sumugod si Melody at tumayo sa harap ni Daryl upang protektahan siya. Hindi ko hahayaang saktan nila ang aking Panginoon. Napasinghap si Connor. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, ngumisi si Cameron at tumingin kay Melody habang casual na sinabi nito, Melody, ganyan ba ang paraan ng pagsasalita mo sa iyong ama? Kahit na sikat si Daryl, iba ang kanyang reputasyon ngayon. Sinabi na ng tatay mo, nakikipagtulungan siya kay Zhang Ju, na naging tanyag na tao libo-libong taon. Hindi ko na kailangang banggitin kung gaano siya kapangyarihang. Dapat ba nating masaktan ng isang tao tulad ni Zhang Ju dahil sa iyong bagong Panginoon? Nais mo bang mamatay kasama mo ang buong Green Cloud Sect? Nanginginig ang katawan ni Melody sa galit nang marinig iyon. Sa kanilang mga mata, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng Green Cloud Sect. Gustong gumanti ni Melody, ngunit bago pa niya mabuka ang kanyang bibig, nagbago ang mukha nito. Hindi niya may aktibo ang kanyang panloob na enerhiya. Mahina ang buong katawan niya. Tama iyon. Nakatayo siya sa tabi ni Daryl nang gumawa siya ng elixir, kaya't nalanghap din niya ang pulbos. Ang aking panloob na lakas. Ang pulang labi ni Melody ay gumalaw. Ang katawan niya ay umikot ng bahagya bago siya nahimete sa lupa. Hindi. Isang kislap ng sakit ng puso ang lumitaw sa mga mata ni Connor. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang mga alagad na dalhin si Melody at, kasabay nito, pinadala si Daryl sa bilangguan. Ang panloob na enerhiya ni Daryl ay labis na magulo dahil sa Dr. Lawrence na pulbos. Walang paraan para buhayin niya ito. Wala siyang kapangyarihang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bang! Makalipas ang ilang minuto, dinala si Daryl sa bilangguan sa likuran ng burol, at sinara ang pinto. Tumingin si Daryl sa madilim na kapaligiran, malungkot siya. Ang sumunod na segundo, siya ay lubos na natigilan nang mapagtanto niyang may iba ring nasa bilangguan. Tahimik na nakaupo ang mga taong iyon. Sa sulok sila ay dalawang lalaki at isang babae. Ang dalawang lalaki ay matangkad at malaki, at magkatulad ang kanilang edad. Ang kanilang mga mukha ay nagdadala ng ligaw at malamig na ngisi. Ang babae ay nasa paligid ng 25 taong gulang, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang maganda at matalino. Nakasuot siya ng itim na katad na damit, at mukhang maganda siya. Siya ay hindi kapanipaniwala, sexing at kaakit-akit. Siya may pagkakahawig kay Sloan, ang unang babaeng heneral ng bagong daigdig.
Masasabi niya na sila ay nagmula sa tribo ng Raksasa mula sa kanilang pananamit. Ang mundo ay naging mapayapa sa nakaraang 3 taon matapos na pirmahan ng Siyam na mainland at ng tribo ng Raksasa ang kasunduang pangkapayapaan. Gayunpaman, maraming mga sekta ang tumingin pa rin sa tribo ng Raksasa bilang kanilang mga kaaway. Hindi mabilang na mga lalaki ang namatay mula sa huling labanan. Karamihan sa mga sekta ay kumilos ng makatuwiran pagkatapos ng mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan. Wala sa kanila ang gumawa ng aksyon laban sa tribo ng Raksasa. Ang 3 mga bilanggo ay dapat magkaroon ng isang salungatan sa Green South Sect. Buntong hininga, Kabanata 2639. Bumantong hininga si Daryl nang maramdaman ang lakas mula sa kanilang katawan. Lahat sila ay nasa 5 antas ng Marshall Kings. Sa sandaling iyon, napansin din nilang 3 si Daryl. Nakatuon ang pansin nila sa kanya. Ang 2 lalaki ay mukhang hindi magiliw, ang babae lang ang mukhang mausisa. Mahinhin na tumango si Daryl upang batiin sila. Ako si Darren. Maaari bang malaman ko kung paano tugunan ng 3 ikaw na trap silang magkasama, kaya't hindi siniwalat ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan. Nakakahiya na ang Connor ay maaaring makuha siya sa ganoong paraan. Pagkatapos niyang magsalita ay tumango ang babae kay Daryl. Kumusta ka? Ako si Clarice Zane, iyon ang aking kapatid na lalaki, si Woody, at ang aking pangalawang kapatid, si Feud. Si Clarice ay mukhang likas at handa sa pagsasalita. Iyon ay isang natatanging katangian ng isang babaeng tribo ng Raksasa. Magkakapatid silang 3. Ngumiti si Daryl at tumango ulit. Espesyal ang tunog ng kanilang mga pangalan. Nakababatang kapatid na babae. Ang ikalawang kapatid na lalaki, si Feud, ay kumunot ng kanyang mga mata. Bakit ka nag-aalala na makipag-usap sa taong iyon? Mula sa Siyam na mainland, ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang kakilakilabot na impresyon kay Daryl. Tumango si Woody bilang pagsang-ayon. Tama, ang mga tao mula sa Siyam na kontinente ay pawang masama. Huwag mo na lang siyang pansinin. Habang sinasabi niya iyon, pinandilatan ni Woody si Daryl. Binata, hindi namin kakilala. Huwag subukan na maging palakaibigan. Hindi kami interesado na makipagkaibigan sa iyo. Matapos niyang sabihin ang huling pangungusap, hinayla ni Woody si Clarice upang maupo at hindi pinansin si Daryl. O hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak nang maramdaman niya ang galit mula sa 2 magkapatid. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang mapupuksa ang lason mula sa aking katawan at mabawi ang aking lakas ng mabilis. Habang nagmumakmak siya sa kanyang puso, naupo si Daryl na nakakrus ang mga binti at nagsimulang magnilay. 2 oras na ang lumipas nang hindi niya namamalayan. Sa sandaling iyon, halos malinis na ni Daryl ang Dr. Lawrence na pulbos na nalanghap niya kanina. Bigla niyang narinig ang ilang mga kakatwang paggalaw mula sa tabi niya. Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, natigilan siya nang makita ang nasa harapan ng kanyang mga mata. Mukhang naghukay ng 3 butas ang 3 magkakapatid. Sa sandaling iyon, ang panganay na kapatid, si Woody, ay iniunat ang kanyang ulo sa labas upang suriin ang sitwasyon. Ito ay ligtas, maaari na tayong umalis. Magaling yan. Sa kanilang pag-uusap, laking gulat ng 3 magkakapatid nang mapagtanto na nakatingin si Daryl sila. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Woody kay Daryl, "Binata, maswerte ka na makabangga tayong 3 ngayon. Gayunpaman, mangyaring manahimik ka nang makalabas tayo dito mamaya. Naririnig mo ba ako?" Matapos niyang magsalita, si Woody ang unang gumapang, kasunod ay si Feud, at ang kanilang maliit na kapatid na si Clarice, ang huli. Buntong hininga. Nang gumapang na sana si Clarice sa butas, binaliktad niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Daryl. "Tumakbo kaagad, makalabas ka dito, wag ka na ulit mahuli." Si Clarice ay isang mabait na babae, at medyo may magandang impresyon siya kay Daryl. Sa makatuwid, pinaalalahanan niya siya dahil sa kabaitan. Ngumiti si Daryl at tumango upang pasalamatan siya. Pagkatapos, gumapang din siya sa butas. Nang lumabas na sila, napagtanto nila na nasa likuran sila ng burol ng Green Cloud Sect. Ang lugar na iyon ay isang makapal na kagubatan, ang kapaligiran ay mukhang komplikado, at mayroong isang malalim na bangin sa gilid. Ang 3 magkakapatid ay nagkwentuhan habang papasok sa kakahuyan para bang may hinahanap sila. Ano ang nais gawin ng 3 taong iyon? Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang pag-usisa, sumunod siya sa kanila.
Kabanata 2640. Sa wakas, huminto ang tatlong magkakapatid pagdating sa harap ng bangin. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakikita ni Daryl na si Clarice ay may hawak na isang sinaunang mapa. Tila tinitingnan niya ito ng detalyado, at nagsasalita siya habang nakatingin sa mapa. May hinanap sina Woody at ang kanyang kapatid sa dingding ng bangin. Ang talampas ay natakpan ng mga baging. Masyadong malayo si Daryl sa kanila, kaya't hindi niya ito malinaw na nakikita. Humirit na gulat si Daryl nang makita ang tatlong magkakapatid na natagpuan ng isang lihim na daanan makalipas ang 10 segundo. Unti-unting gumalaw ang bangin bago ito nagsiwalat ng isang maliit na agwat na haantong sa isang nakatagong kuweba. Paano nila nalaman ang tungkol sa lihim na pagbubukas sa burol ng Green Cloud Sect? Kumunot ang noo ni Daryl nagsimula nang lumaki ang kanyang kuryosidad. Napaka-emosyonal ng tatlong magkakapatid, sila ay pumasok kaagad sa yungib. Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl, nagpatuloy siya sa pagsunod sa kanila. Nang siya ay nasa pasukan na ng yungib, isang anino ang biglang sumulpot at tumayo sa harap ni Daryl. Ito ay si Woody. Binata. Woody exuded isang labanan aura. Malamig niyang sinabi kay Daryl, "Umalis ka kung ayaw mong mamatay." Napansin niyang sumunod sa kanila si Daryl. Ano ang lugar na ito? Hindi nagpanik si Daryl. Kalmado niyang tinanong, "Paano mo nalaman ang tungkol sa lihim na pagbubukas na ito?" Hindi tumugon si Woody. Malamig niyang tinitigan si Daryl. Nais niyang patayin si Daryl, ngunit nag-alala siya na ang kaguluhan ay makakaakit sa mga disipulo ng Green Cloud Sect. Sa makatuwid, kinontrol niya ang kanyang pag-uudyok. "Pumasok ka kung ganun, kung hindi ka takot mamatay." Sa wakas, hindi nagsayang si Woody ng oras. Sinabi niya kay Daryl, "Napakapanganib sa loob, higit sa iyong imahinasyon. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagpapaalala sa tuwing may panganib. Gayun din, huwag sana ay iligtas ka namin." Tumalikod siya at pumasok sa yungib matapos niyang sabihin iyon. "Sinusubukan ba niya akong takutin?" Tumawa si Daryl, ngunit sinundan niya ang lalaki ng walang pag-aalangan. Wow! Natigilan si Daryl sa sandaling pumasok siya. Nakita niya ang ilang napakalaking pagbubuo ng bato sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga formation na iyon ay nabuo na may ilang mga 12-dosenang napakalaking mga haligi ng bato. Ang mga haliging bato na iyon ay mukhang sinauna, pinakawalan pa nila sinaunang oras. Ang mga formation ng bato ay nakaayos sa isang komplikadong pamamaraan. Mukha itong magulo, ngunit may lihim na panganib dito. Iyon nabalik sa isipan ni Daryl matapos siya tulala ng higit sa 10 segundo. Kung ibang tao ito, naligaw agad sila. Gayunpaman, hindi naman nag-alala si Daryl. Alam ni Daryl na ito ay ang sinaunang 6 na direksyon na formation. Sa mga tala ng Bayat formations, ang 6 na direksyon na formation ay isang average na pagbuo, at hindi ito masyadong mahirap lutasin. Gayunpaman, nagulat si Daryl nang malaman na ang tatlong magkakapatid ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit malulutas din nila ang 6 na direksyon na formation. Hindi nakita ni Daryl ang kanilang mga anino sa pagbuo, kaya maliwanag na matagumpay silang dumaan. Mukhang alam ni Woody ang tungkol sa pagbuo ng mas maaga, kaya sinusubukan niya akong takutin. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl nang maisip niya iyon. Naglakad siya papunta sa formation, at sa lalong madaling panahon, nagtagumpay siya sa paglalakad sa 6 na direksyon na bumuo. Isang enchanted barrier. Habang dumaan siya sa formation, nagbago ang ekspresyon ni Daryl nang makita ang nasa harapan niya. Ang isang layer ng isang protection na kalasag ay natakpan ang pasukan. Ang kalasag ay may mga alon na parang tubig. Ito ay pambihira. Ano ang lugar na ito? Hindi lamang mayroong 6 na direksyon na formation, ngunit mayroon ding isang enchanted na hadlang. Habang siya ay nagmumapmak sa kanyang puso, si Daryl ay lumakad papunta sa enchanted barrier. Tumunog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na parang sasabog ang utak niya. Susunod, ang enchanted barrier buong kalasag sa kanya. Kabanata 2641. Sa sandaling iyon, maramdaman ni Daryl ang isang matinding presyon na nakabalot sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ay mahirap ilarawan. Pakiramdam niya ay parang ang kanyang buong katawan ay napigilan sa lahat ng direksyon. Nakaramdam siya ng kilabot. Sa parehong oras, ito ay maitim na itim. Wala siyang makita kahit isang bagay sa kanyang harapan. Ni hindi niya makita ang mga daliri niya habang iniunat ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang buong katawan ay lumulutang. Matapos ang isang hindi kilalang oras, ang mga paa ni Daryl sa wakas ay hinawakan ng lupa. Buntong hininga, huminga ng malalim si Daryl at dahan daw ang binuksan ng kanyang mga mata. Natigilan siya. Nakita niya ang isang napakalaking lungsod sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay tulad ng langit sa lupa. Ang lugar ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Donghai City. Akala niya ito ay isang sinaunang libingan. Nang maglaon, napagtanto niya na ang site ay dapat na isang inabandonang sinaunang lungsod. Dapat ay inilibing ito sa ilalim ng lupa sa panahon ng gyera. Nakita ni Daryl na marami sa mga bahay ang may bakas ng labanan at ang labi ng mga sandata. Bukod, may mga salita sa mga bahay ang hitsura nila ay napakasinaunang. Huminga ng malalim si Daryl upang huminahon at marahang lumakad. Wala siyang nakitang alinman sa tatlong magkakapatid. Gayunpaman, lumitaw na alam nila ang tungkol sa lugar dahil alam nila kung saan ito hahanapin. Whoosh! Pagkatapos niyang maglakad ng halos 100 metro, naririnig ni Daryl ang tunog ng tubig na dumadaloy sa kanyang kanan. Nagsimula ng maging emosyonal si Daryl. Dapat may exit kung mayroong tubig. Nang walang karagdagang pag-iisip, tumungo siya patungo sa direksyong iyon. Di nagtagal, nakakita si Daryl ng isang ilog sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, nakita ni Daryl ang isang nakakaakit na figure sa tabi ng pampang ng ilog. Nanginginig ang kanyang katawan. Ito ang bunso sa tatlong magkakapatid na si Clarice. Ang isa pang malaking figure ay nasa harap ni Clarice. Tumayo ito sa gitna ng ilog na may baluktot na katawan habang malamig na nakatingin kay Clarice. Ito ay isang higanting sawa. Nakita ito ni Daryl, at laking gulat niya. Labis din siyang nagtaka. Iyon ay isang higanting itim na sawa. Ang katawan nito ay kapareho ng nakita niya sa lambak ng kamatayan ng lubhang Deserted Secret Region. Ang laki ng sawa ay katulad ng sawa na malapit ng mabago sa isang dragon. Ngunit nasa Nine Mainland kami, bakit magkakaroon ng isang higanting itim na sawa dito? Hindi ba ang mga uri ng mga mabangis na hayop ay lilito lamang sa Wild Deserted Secret Region? Hoy, paano ka nakapasok dito? Tumakbo. Delikado dito. Sa sandaling iyon, nakita ni Clarice si Daryl. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang nag-aalala. Matapos dumaan ang tatlong magkakapatid sa Enchanted Barrier, ipinadala sila sa iba't ibang lugar. Pansamantala silang pinaghiwalay. Nang hahanapin na sana ni Clarice ang kanyang mga kapatid, siya ay nabangga sa higanting itim na sawa. Niwala siyang kumpiyansa na talunin ang sawa, pabayaan ng lalaking nasa harapan niya. His. Pagkatapos niyang magsalita, sumigaw ang higanting itim na sawa at sumingil kay Clarice. Ang bilis nito kasing bilis ng kidlat. Nagbago ang ekspresyon ni Clarice. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang gumuhit ng isang talam at naghakpasulong. Shock! Isang puting marka ang naiwan sa likod ng katawan ng higanting itim na sawa habang siya ay umaatake. Gayunpaman, hindi ito naging sanhi ng labis na pinsala sa sawa. Ang atake ay agitated sa halip. Ang buntot ng sawa ay tumama kay Clarice, agad nitong pinadalhan siya ng paglipad. Buntong hininga. Lumipad si Clarice ng higit sa 100 metro paatros. Ang kanyang tiyan ay durog, at nagsuka siya ng isang bibig ng dugo. Sa sandaling iyon, ang higanting itim na sawa ay handa na upang hampasin muli ang buntot. Si Clarice ay hindi man tumayo, walang paraan upang maiwasan niya ito. Ang mukha niya ay namula, nararamdaman niyang wala ng pag-asa. Bang! Hindi nag-atubili si Daryl nang makita iyon. Tumakbo siya papunta sa ulo ng higanting itim na sawa at pinapagana ang kanyang panloob na enerhiya. Mabilis niyang sinuntok ang ulo ng hayop. Bang! Gumamit lamang si Daryl ng halos 60% ng kanyang panloob na enerhiya sa kanyang suntok. Umungol ang higanting itim na sawa at namatay agad. Nanginginig ang katawan ni Clarice nang makita iyon. Gulat na gulat siya. Ang taong iyon ay mukhang napaka-ordinaryong. Sino ang nakakaalam na ang kanyang kapangyarihan ay napakasindik? Sino siya? Kabanata 2642. Namangha siya. Tumayo si Clarice, at nanginginig ang kanyang katawan. Hindi siya maaaring gumamit ng anumang lakas. Ang higanting itim na sawa ay masyadong malakas. Nagtamo ng pinsala si Clarice nang hampasin siya ng buntot nito. Nang makita niya iyon, sinabi ni Daryl, "Huwag kang mag-alala, nasugatan ka lamang dahil sa panginginig ng boses."
Magiging ikaw mabuti pagkatapos ng ilang pahinga. Habang nagsasalita siya, may naalala si Daryl at nagtanong, ay, oo. Ano ang lugar na ito? Ikaw at ang iyong mga kapatid ay tila pamilyar sa lugar na ito. Iyon napakagatlabi si Clar Ice sa pag-aalangan. Iyon ay isang lugar na pag-aari ng tribo ng Raksasa. Ang disyerto na ito ay isang lungsod na itinayo ng tribo ng Raksasa ilang libong taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, dahil sa ilang tunggalian kay Emperor Zuan Yuan, kinuha niya ang lugar na ito, at ang mga tao mula sa aming tribo ay pinatalsik sa wild deserted secret region. Mukhang nagkasalungatan si Clar Ice nang sinabi niya iyon. Ito ang kanilang sikreto, isa na hindi nila dapat ibahagi sa anumang mga tagalabas, lalo na ang mula sa Siyam na mainland. Gayunpaman, nag-save si Daryl ang kanyang buhay, hindi nararapat para sa kanya na itago ito sa kanyang tagapagligtas. Nakita ko tumanggo si Daryl matapos niyang marinig iyon, naintindihan niya ang sitwasyon. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay ganito ang hitsura. Sinaunang nagpatuloy na sinabi ni Clar Ice, nang mapilitang umalis ang aming mga ninuno, may iniwan sila dito. Narito kami upang hanapin ito. Gayunpaman, natagpuan kami ng Green Cloud Sect 2 araw na ang nakakalipas. Akala nila ay mga tiktik mula sa tribo ng Raksasa at narito kami upang saktan sila. Kaya, kinulong nila kami. Nang sinabi niya ang huling pangungusap, ngumiti si Clar Ice kay Daryl. Ito ay isang lihim na ibinabahagi ko sa aking mga kapatid. Hindi ko dapat sabihin sa iba. Kaya, dapat mong itago sa iyong sarili, lalo na kapag nakikita mo ang aking mga kapatid. Mangyaring huwag magsalita ng kahit isang salita. Kung hindi, pag-alitan nila ako. Ang kanyang mga mata shown sa pag-asa siya ay tumingin, hindi ka panipaniwala, kaakit-akit at kaibig-ibig. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl. Tumanggo siya at sinabi, mabuti, hindi ko sasabihin sa sinuman. Hindi ko pa naisip ang isang banayad na babae sa tribo ng Raksasa. Biglang, narinig nila ang isang malakas na panginginig ng boses sa malapit. Halata na ang isa sa mga bitag sa silid ay naaktibo. Nag-alala si Clar Ice, gusto niyang pumunta tingnan. Gayunpaman, wala siyang anumang enerhiya. Tinanong niya si Daryl, Darren, ikaw, maaari mo ba akong dalhin doon upang tingnan? Nag-aalala ako na nasa panganib ang aking mga kapatid. Matapos niyang masaksihan ang kapangyarihan ni Daryl, alam ni Clar Ice na ang tao ay malakas. Makakatipid siya ng maraming problema kung handa siyang tulungan siya. Mahinahong bumantong hininga si Daryl nang makiusap sa kanya si Clar Ice. Ngumiti siya at sinabi, sige, sasamahan kita. Pagkatapos, may napagtanto si Daryl, at inirapan niya si Clar Ice. Ngunit, hindi mo magagamit ang anuman sa iyong panloob na enerhiya. Magkakaroon ka ng problema sa paglalakad, paano kita dadalhin doon? Tama iyan. Ano ang dapat gawin ngayon? Nag-alala si Clar Ice. Kinagat niya ang kanyang mga labi at pinag-isipan na para bang may isang bagay na hindi niya magawa sabihin mo. Pagkatapos, tiningnan niya si Daryl sa kanyang mga mata at yumuko. Marahil maaari mo akong dalhin na mula si Clar Ice nang sinabi niya iyon. Kinamumuhian niya ang mga tao mula sa Siyam na mainland, ngunit sa ilang kadahilanan, wala siyang laban sa lalaking nasa harapan niya. Hiniling pa niya na dalhin siya. Natigilan si Daryl, akala niya ay hindi niya ito narinig. Napanganga din siya ng sabay. Yun, Raksasa tribe lady, tumingin kaya kaakit-akit kapag siya ay nahihiya. Habang nagmumakmak siya sa kanyang puso, si Daryl ay lumakad pasulong at dinala si Clar Ice. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa direksyon ng panginginig ng boses. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan nina Daryl at Clar Ice ang hardin kung saan nagmula ang panginginig. Kalahati ng hardin ay gumuho, ang alikabok ay nagkalat, at walang tao roon. Ano ang hinahanap ng tatlong magkakapatid na iyon? Nakatayo roon si Daryl habang bitbit niya sa braso si Clar Ice. Tumingin siya sa paligid at kumunat ang kanyang mga mata mahinahon. Nasaan ang dalawa niyang kapatid? Kung gaano kabalewala. Hiwalay sila sa kanilang kapatid, ngunit hindi pa rin siya hinahanap. Matigas ang katawan ni Clar Ice habang binuhat siya ni Daryl, hindi siya gumalaw ng kahit isang kalamnan. Kabanata 2643. Darren. Mahinang pagsasalita ni Clar Ice nang makita niyang malalim ang iniisip ni Daryl. Bakit hindi mo ako binaygo? Hayaan mong linangin ko ang aking panloob na lakas. Maaari kang tumingin sa paligid upang makita kung mayroong anumang bakas ng aking mga kapatid.
Sinilip ni Clarice ang kapaligiran sa paligid ng hardin nang sinabi niya iyon. Ang lugar ay mas ligtas kaysa sa tabing ilog. Ang pinakamahalaga, siya ay isang babae, kaya't hindi niya dapat ito bitbitin mga oras o sige. Tumango si Daryl habang binaba niya si Clarice. Tapos umikot siya para mag-check. Bang! Hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanyang lakad nang marinig niya ang isa pang panginginig mula sa kung saan man sa harap niya. Binilisan niya ang takbo hanggang sa makarating sa lokasyon. Natigilan siya agad. Nakita niya ang isang nakakaakit na figure na may ilang dosenang metro ang layo. Ang kanyang napakarilag na mukha ay mukhang nawala at nabigla tumingin siya lubos na natigilan. Si Melody yun. Guro, nakita din ni Melody si Daryl. Masiglang sigaw niya habang sumugod. Guro, alam kong magiging kayo mabuti. Ngumiti si Daryl. Bakit ka nandito? Tumingin si Melody sa paligid at marahang sinabi, pagkagising ko, narinig kong sinabi ng mga bantay ng bilangguan na tumakas ka. Nagpadala si Itay ng maraming mga alagad upang hanapin ka. Nag-aala, akong baka makita kanila, kaya't nagpunta sa likod ng burol. Nakita ko ang isang yungib, at pagkatapos, heto na ako. Tahimik na tumango si Daryl. Mukhang nagkamali si Melody. Master, ano ang lugar na ito? Tanong ni Melody. Ito ay isang napakalaking sinaunang lungsod na mukhang isang wasteland na kamamangha. Lumaki na siya roon, at wala siyang alam tungkol dito. Ito ay isang sinaunang lungsod, dati itong lungsod ng tribo ng Raksasa, sagot ni Daryl. Ano nanginginig ang katawan ni Melody nang marinig iyon? Umulo ang utak niya. Ang lungsod ng tribo ng Raksasa, bakit nandito gayunpaman? Walang pagkakataon si Daryl na ipaliwanag. Pinangako niya kay Clarice na hahanapin ang mga kapatid nito, ngunit bumangga siya kay Melody bago niya makita ang mga ito. Tapos, sinama ni Daryl si Melody habang nagpatuloy sa paglingon. Ang disyerto ay masyadong malawak kahit na alam ni Daryl ang tungkol sa geomancy ni Yin at Yang, madilim pa rin para sa kanya upang makakita ng anupaman, kaya't naligaw siya. Master, tumingin ka rito. Matapos ang halos 10 minuto, binilisan ni Melody ang kanyang takbo. Blanko siyang nakatingin sa harapan habang nakaturo sa isang pader. Kumunat ang noo ni Daryl habang tumalikod upang tingnan. Nakita niya ang ilang mga sinaunang pattern sa mga dingding. Mayroong mga larawan ng mga kalalakihan noong sinaunang panahon na nangangaso ng ilang mga hayop. Ang lahat ng mga kwadro na gawa ay mukhang totoong-totoo. Mayroon ding isang itim na pinjutan sa gilid ng dingding. Mukha itong gawa sa itim na kulay na bato, talagang natitirang ito. Malinaw na ang bato ay isang uri ng bitag. Para saan ang batong iyon sa sandaling iyon? Talagang may pagkausisa si Melody habang tinanong niya si Daryl. Sa parehong oras, tinitigan niya ang pader ng hindi kumukurap. Huminga ng malalim si Daryl at umiling. Ito ay dapat na isang bitag. Ang buong lugar ay kakaiba, tumango si Melody nang marinig iyon. Gayunpaman, ang kanyang matinding pag-usisa ay nagdulot pa rin sa kanya upang lumakad pasulong. Paalala ni Daryl sa kanya nang makita niya iyon. Ang aking mag-aaral, huwag hawakan ang batong iyon. Mag-ingat, baka ito ay isang bitag. Habang nagsasalita siya, walang malay na tumingin si Daryl sa paligid. Kabanata 2644. Guro, ang lugar na ito ay matagal nang sarado, walang mapanganib. Mukhang lundo si Melody habang nakatingin sa paligid. Sinabi niya, kahit na may bitag, naitakda ito ilang libong taon na ang nakakalipas. Hindi na dapat gumana. Habang nagsasalita siya, inabot ni Melody at pinindot ang itim na bato. Ano, nagulo si Daryl nang makita iyon. Huminga siya ng malalim at pipigilan na sana siya, ngunit siya ay huli na ang isang hakbang. Basag tulad ng pagdulas niya sa likuran ni Melody, nakarinig siya ng panginginig sa ilalim ng kanyang mga paa. Susunod, gumuho ang lupa sa isang malaking butas. Arg! Napakabilis ng lahat. Nangyari si Daryl at Melody ay walang oras upang mag-react. Gulat na sigaw nila bilang nahulog sila sa butas. Samantala, nakaupo si Connor sa pangunahing bulwagan ng Green Cloud Sect. Mukha siyang naguguluhan. Tumabi sa kanya si Camry. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang nag-aalala rin. Ang ilang dosenang mga alagad ng elite sa paligid nila lahat ay tumingin pababa. Wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Wala man lang naglakas loob na huminga ng malalim. Basura, lahat kayong basura. Sa wakas, huminga ng malalim si Connor at pinagalitan ang kanyang mga alagad.
Hindi mo alam ang lahat na si Daryl ay tumakas kasama ang mga taong iyon mula sa tribo ng Rakshasa. Hindi mo man sila mahahanap. Ano ang tungkol sa iyong eldest senior sister na tagpuan mo na ba siya lahat ang ilang dosenang mga alagad ng elite ay labis na nag-alala nang mapagtanto nilang galit na galit ang kanilang Panginoon. Pagkatapos, isang disipulo ay lumakad pasulong at nag-ingat na sinabi, "Guro, ang matatandang senior sister ay nagtungo sa likuran ng burol. Gayunpaman, 2 beses naming hinanap ang lugar, ngunit hindi namin siya mahanap nang marinig niya iyon, galit na galit si Connor. Pinutol siya ni Cameron tulad ng handa niyang pagsabog. Kita mo si Cameron ay natuwa, hinamak niya si Melody. Hindi siya iyong anak na biolohikal. Ano ang punto ng pagpapalaki sa kanya? Hindi ba siya nagtakas sa pagtakas kasama ng iba? Dapat ay kinuha siya ni Daryl bilang mag-aaral na may isang ulterior motive. Hulaan ko na naaakit siya sa kagandahan niya. Ayaw ni Cameron kay Melody. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong masira ang relasyon ng asawa niya kay Melody nang nawala ang dalaga. Huwag ka nang magsalita. Nagdilim ang mukha ni Connor nang sinabi niya kay Cameron, huwag kang magsalita ng walang katuturan bago namin siya natagpuan. Guro, bigla, isang alagad na mabilis na pumasok sa bulwagan. Namumutla ang kanyang mukha habang sinabi sa Connor na gulat. Master, may masamang balita. Narito si Zhang Ju. Halos maparalisa ang alagad sa lupa nang sinabi niya iyon. Narito si Zhang Ju. Sobrang bilis na tigilan si Connor, sinimangutan niya ang kanyang mga mata at sinabi na hindi nasisiyahan, tingnan kung paano ka nagpapanik. Ako ang isa na nag-anyaya kay Zhang Ju. Nagpadala ng mensahe si Connor kay Zhang Ju nang mahuli niya si Daryl. Hindi ang alagad na iyon ay pawis na pawis habang nagpapaliwanag siya sa pagmamadali. Ang hitsura ng sitwasyon ay hindi tama. Si Zhang Ju ay nagdala ng maraming tao at pinalibutan ang likuran ng aming burol. Ano nagbago ang ekspresyon ni Connor nang tumayo siya kaagad? Sumugod siya palabas ng hall. Nakipag-alyansa siya kay Zhang Ju nang pumayag siyang tulungan siya na labanan si Daryl. Bakit niya dadalhin ang kanyang mga tauhan upang palibutan ang Green Cloud sect? Sumunod agad sa likuran niya si Camry at ang iba pang mga disipulo. Woom! Napabuntong hininga si Connor nang makita ang sitwasyon sabay labas sa labas. Nanginginig din ang katawan ni Cameron. Mayroong higit sa 100,000 magsasaka, lahat sila ay nakatayo sa maayos na linya. Napaligiran nila ang buong Green Cloud sect. Napakalakas ng kapaligiran na kahit ang langaw ay hindi makalabas. Ang lahat ng mga nagsasaka ay nagsusuot ng parehong itim na shirt, at may hawak silang mahabang talam sa kanilang mga kamay. Ang kanilang aura ay nakakatakot. Alam ng Connor na ang mga magsasaka ay medyo malakas, sila ay hindi bababa sa Martial Marquiantas, at marami sa kanila ay Martial Saints. Malinaw na sila ay mga miyembro ng elite na Endless Sky Organization. Kasabay nito, isang taong masama ay tahimik na yumandar sa kalangitan, mataas sa itaas ng mga kasapi ng Endless Sky Organization. Siya ay nasa isang mahabang balabal, at nagkaroon siya ng matinding battle aura. Si Zhang Ju iyon. Kabanata 2645. Bilang resulta ng lakas ni Zhang Ju, ang buong Green Cloud sect ay nakadama ng napakalakas na presyon na hindi sila makahinga. Mr. Zhang, sa wakas ay nabalik ang loob ni Connor at pilit na ngumiti. Mr. Zhang, napakabilis mong dumating, anito habang naglalakad siya sa unahan. Mangyaring tanggapin ang aking mga paumanhin para sa pagkaantala. Walang ekspresyon sa kanyang mukha si Zhang Ju. Kalmado siyang tumingin kay Connor at sinabing, Sectmaster Yoel, sinabi mo na nakuha mo si Daryl, nasaan siya? Dalhin mo siya sa akin. Iyon mapait na ekspresyon ng mukha ni Connor. Nag-aalangan siya, saka yumuko kasama ang mga kamao. Mr. Zhang, magiging matapat ako. Si Daryl ay masyadong kasuklam-suklam, nakatakas siya mula sa bilangguan. Ipinadala ko ang aking mga tauhan upang hanapin siya saan man. Si Cameron, na tumayo sa tabi niya, ay nagsabing, oo, na si Daryl ay isang kakilakilabot na tao. Hindi lamang siya tumakas, ngunit dinakip din niya ang aming anak na ampon. Masyado kang nagsasalita. Talagang nagalit si Connor habang nakatingin kay Cameron. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang kanyang emosyon dahil naruroon si Zhang Ju. Talaga nang marinig iyon ni Zhang Ju, isang ngiti ang dumating sa kanyang mukha. Connor, dali-dali mong natanggal ang responsibilidad, malamig niyang sinabi. Gayunpaman, mga salita lamang iyon.
Paano ko malalaman kung si Daryl ay nakatakas ng mag-isa o kung binitawan mo siya? Ano nagbago ang ekspresyon ni Connor nang marinig iyon? Ano ang ibig sabihin ng Zhang Ju na iyon? Hindi siya naniniwala sa akin. Ngumiti si Connor at inisip saglit bago niya sinabi ng mabuti, bakit mo nasabi iyan? Mr. Zhang, bakit ako kakampi sa iyo kung nais kong tulungan? Si Daryl medyo nakakagulat. Mr. Zhang, kung naghihinala ka sa akin. Kahinahinala ka, tumawa si Zhang Ju. Malalim ang kanyang tinig nang sinabi niya, Connor, hayaan mong tanungin kita. Narinig ko na ang iyong ampo na anak ay mag-aaral ni Daryl. Totoo ba iyon? Ang iyong anak na babae ay nagtatag din ng Rose Mercenary Group. 2 taon na ang nakakalipas at naging pinuno nito. Ilang araw lamang ang nakakalipas siya ay naging tagapamahala ng alyansa ng mga grupong mersenaryo. Nagawa mo ba? Alam mo rin yun nang sinabi niya iyon. Ang mukha ni Zhang Ju ay walang ekspresyon. Ang kanyang puso ay labis na malamig at malupit. Tama iyon, ang katiwala sa pangkat ng mersenaryo ay nabuo upang gumawa ng aksyon laban sa Yellow Sky Trading. Si Zhang Ju, bilang tao sa likod ng Yellow Sky Trading, ay naiintindihan na magalit. Iyon ang ekspresyon ni Connor ay nag-aalinlangan, ang kanyang puso ay nakaramdam ng asim, at hindi niya maiwasang sabihin. Ang aking anak na babae ay paluloko lang, Mr. Zhang, mangyaring huwag maging calculative sa mga nakababatang henerasyon. Mahinang ngumiti si Zhang Ju. Mabuti, isasantabi ko ang usapin tungkol sa samahan ng mersenaryo na grupo sa ngayon at hindi pag-uusapan ito. Gayunpaman, ang iyong anak na babae ay mag-aaral ni Daryl. Sinabi mo na nakuha mo si Daryl, ngunit ngayon ay hindi mo siya kayang isuko sa akin. Kung gayon, inaangkin mong sina Daryl at tumakas ang anak mong babae. Alam mo ba ang mga kahihinatnan para sa maling paggawi sa akin ng ganyan? Ang mukha ni Zhang Ju ay tila masama at malamig nang sabihin niya ang huling pangungusap. Lahat, pakinggan ang utos ko. Si Zhang Ju ay umungal ng matinding pagpatay sa aura. Dalhin mo sa buong Green Cloud Sect. Patayin ang sinumang lumalaban. Tama iyon, si Zhang Ju ay walang tiwala sa Connor man lang. Nais niyang gamitin ang oportunidad na iyon upang sakupin ang Green Cloud Sect. Opo, tumugon ng higit sa 100,000 mga piling alagad ng Endless Sky Organization. Ang kanilang aura ay yumanig sa mundo. Mabilis nilang hinayla ang kanilang mga mahahabang talim at dumulas patungo sa Green Cloud Sect. Arg! Napakabilis ng lahat nangyari. Maraming mga disipulo ng Green Cloud Sect ang nagalit at nais nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, bago nila iguhit ang kanilang mga sandata, nahulog sila sa mga pool ng dugo. Zhang Ju, ikaw, nagulat si Connor at galit, namumutla ang mukha niya. Taos puso siya sa kanilang alyansa, ngunit duda siya ni Zhang Ju. Sa wakas, ang Green Cloud Sect ay nakamit ang isang malungkot na pagtatapos. Kung alam niya ang tungkol doon, hindi niya inambush si Daryl. Gayunpaman, huli na. Ang mukha ni Zhang Ju ay kakilakilabot nang sinabi niya, Connor, ikaw ang sumusubok na hatakin ako ng trick, gusto mo akong lokohin. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit at walang puso. Ang mga mata ni Zhang Ju ay puno ng kalupitan. Tinuro niya si Connor at sinabi, kung sumasang-ayon ka na sumali sa Endless Sky Organization, iligtas ko ang iyong buhay. Arg! Ang isa pang bilog na masakit na sigaw ay narinig. Ilang dosenang mga disipulo ng Green Cloud Sect na nagtangkang pigilan ang pag-atake ay nahulog sa mga pool ng dugo. Kabanata 2646. O sige, sige. Grabe ang itsura ng mukha ni Connor. Galit na galit siya, at nagpatuloy ang kanyang galit sa kanyang puso. Sinaman niya ng tingin si Zhang Ju. Bulag ako nang pumayag akong makipagtulungan sa iyo, Zhang Ju. Nais mong sakupin ang Green Cloud Sect, napakahusay. Dapat mong tanungin ang aking tibak kung sumasang-ayon ito sa iyo. Umungal si Connor matapos niyang sabihin ang huling pangungusap. Mga alagad ng Green Cloud Sect, hindi natin hahayaan na makuha ng masamang taong iyon ang gusto niya kahit na kailangan nating ipaglaban hanggang sa ating kamatayan ngayon. Patayin! Nang marinig nila ang ugong ng kanilang sect master, lahat ng mga disipulo ng Green Cloud Sect ay bumalik sa kanilang katinuan. Gumuhit sila ng kanilang sandata at nagsimulang makipag-away sa kanilang mga kalaban. Bang! 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 Ang malalakas na tunog ay umalangaw sa buong Green Cloud Sect. Nagsalungatan ang mga sandata, at umugang ang mga tinig habang nagpatuloy ang pagpatay. Namumutla ang mukha ni Cameron nang makita iyon. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan.
Bakit nangyayari ito? Hindi ba natin kaalyado ang ating sarili kay Zhangju? Bakit niya tayo inaatake? Sinabi ng lahat na si Zhangju ay walang puso at malupit. Hulaan ko iyon talaga ang totoo. Kung nalaman ko iyon kanina, hindi ko hinihikayat ang aking asawa na kumilos laban kay Daryl. Habang iniisip niya, isang pahiwatig ng panghihinayang ang lumitaw sa napakarilag na mukha ni Cameron. Samantala whoosh, whoosh, whoosh. Umungol ang hangin sa tainga nila nang mabilis na mahulog sa butas sina Daryl at Melody. Ang kanilang paligid ay maitim na maitim, wala man lang silang makita. Master, natatakot ako, nagpapanik at sumigaw si Melody. Sa parehong oras, inabot nito at niyakap si Daryl. Tumunog, naging blanko ang isip ni Daryl nang maramdaman niya ang katawan ni Melody. Ang kanyang apprentice ay mayroong sexing katawan. Gayunpaman, wala sa mood si Daryl na tangkilikin iyon. Don't be so reckless in the future. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Melody at hinayla ito sa likuran niya. Makakatulong iyon upang mabawasan ang epekto para sa kanya nang makarating sila sa lupa. Guru, si Melody ay isang matalinong babae, alam niya na nais siyang protektahan ng kanyang Panginoon, kaya siya ay hinawakan. Pinagsisihan din niya ang kanyang kawalang ingat. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Ngumiti si Daryl upang aliwin siya. Pagkatapos, sa wakas ay nakalapag na sila sa lupa. Sa sandaling dumampi ang kanilang mga binti sa lupa, naaktibo ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at tumama sa mga gilid ng bangin upang mabawasan ang epekto mula sa pagkahulog. Gayunpaman, nahulog pa rin si Daryl ng isang dosenang mga hakbang paatros, tumaas ang lakas ng dugo sa kanyang katawan. Mabuti si Melody dahil pinrotektahan siya ni Daryl. Ang kanyang magandang mukha ay namula ng labis habang tumataas din ang kanyang enerhiya sa dugo. Master, buhay kami. Hindi kami namatay. Tinipon ni Melody ang kanyang saloobin at talagang naging emosyonal. Niyakap niya si Daryl at tumalon ng masaya. Naisip niya na mamamatay sila kapag nahulog sila mula sa ganoong kataas. Hindi niya inaasahan na makaligtas sa panganib. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Daryl. Sa sandaling iyon, lumaki ang paghanga ni Melody kay Daryl. Walang sinabi si Daryl, ngunit ngumiti siya habang nakatingin kay Melody. Ang mag-aaral na ito sa akin ay hindi lamang matalino at aktibo, ngunit mayroon din siyang maraming mga personalidad. Sa harap ng mga tagalabas, siya ay tulad ng isang kataas-taasang diyosa ng bundok ng yelo, ngunit siya ay madamdamin at bukas ang pag-iisip sa harap ko. Lalo na nang kusang yamakap siya sa kanya, pakiramdam niya ay hindi kapani-paniwala. Naisip ni Daryl na makakuha ng isang alagad na tulad niya, at ang kanyang hangarin ay naging isang katotohanan. Gayunpaman, dahil sila ay master at apprentice, hindi nararapat para sa kanila na maging sobrang kilalang-kilala. Napagtanto ni Melody ang nangyari nang makita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang Panginoon, ngunit wala siyang sinabi. Naalala niya na niyakap niya ng maigi ang kanyang Panginoon, ang kanyang maganda na mula-muli, at naramdaman niyang nasunog ang kanyang mukha. Guro, ako, kinagat ni Melody ang kanyang mga labi habang siya ay nagbulang-bulungan, nakaramdam siya ng hiya. Ngumisi si Daryl. Kabanata 2647. Natuwa si Daryl nang makita ang mukha nito. Ngumiti siya at sinabi, ano ang nangyari, nakalimutan ko na ito, ngunit isipin ang iyong mga aksyon sa hinaharap. Tumingin sa paligid si Daryl nang sinabi niya iyon. Nang makarating sila, wala silang malinaw na makita. Matapos maiayos ang kanilang mga mata sa madilim na kapaligiran, napagtanto ni Daryl na ito ay isang napakalaking lagusan, at ito ay nakatile ng berdeng mga bato, kagaya ng pasukan ng syudad noong mga sinaunang panahon. Ang tunnel ay damaloy ng diretsyo, ngunit hindi siya sigurado kung saan ito haantong. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl nang makita iyon. Nakaramdam siya ng labis na pagkamangha. Hindi niya akalaing makakakita siya ng isang maze sa ilalim ng lupa sa disyerto ng sinaunang lungsod ng tribo ng Raksasa. Nakakagulat na may tatayo nila iyon ilang libong taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang katawan ni Melody, laking gulat niya na hindi siya makapagsalita. Halika na, titingnan natin ang loob. Bumalik si Daryl sa kanyang saloobin at pinangunahan ang daan. Kahit na hindi nagawa ni Daryl na muling makasama si Clarice, nasa hardin siya. Ligtas siya para sa oras na iyon, nang walang panganib. Hindi nagsalita si Melody, sumunod siya ng mabuti sa likuran ni Daryl.
Matapos silang maglakad ng ilang minuto, naramdaman ni Daryl na buzz ang kanyang isip, at umikot ang ulo. Napakaraming mga junction sa tunnel. Kumalat pa ang bawat junction tulad lamang ito ng isang malawak na maze. Gaano kalaki ang lugar na ito hindi nila nahukay sa ilalim ng buong burol ng likuran ng Green Cloud, di ba naramdaman na nawala si Daryl sa sandaling iyon? Ang lugar na iyon ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Sinong nandyan iyon ba ang binata at si Melody tulad ng handa na si Daryl na pag-aralan ang pattern ng Under's Maze? Narinig niya ang isang dagandong mula sa kanyang harapan. Susunod, lumitaw ang dalawang numero mga 10 metro sa harap niya. Ang kanilang mga mata ay napuno ng galit. Ito ay ang dalawang kapatid ni Claire Ice. Pag-aaway at Woody. Nang makita ng dalawang magkakapatid si Melody, mukhang masungit sila. Ang panganay na senior sister ng Green Cloud Sect hindi kailanman naisip na magkikita tayo sa lalong madaling panahon, tama panahon na upang maayos ng maayos ang ating score. Nang sabihin nila iyon ay mukhang mabangis ang dalawa. Nabunggo ng tatlong magkakapatid si Melody nang nandoon sila upang siyasatin ang lugar ilang araw na ang nakalilipas. Hindi man nag-atubili si Melody nang makita sila, pinamunuan niya ang 12 ng mga disipulo ng Green Cloud Sect upang makuha ang tatlong magkakapatid. Ang dalawang kapatid na iyon ay nasa sabik ng mabangga sila Melody ulit sa lagusan. Kung nakita nila siya kanina, wala silang magagawa laban sa kanya. Ang kapangyarihan ni Melody ay umabot sa antas ng langit na pag-akyat. Gayunpaman, maramdaman ng dalawang magkakapatid na mahina si Melody, parang nasugatan siya. Hindi nila alam na hindi siya nasugatan, ngunit nalanghap niya ang Dr. Lawrence na pulbos. Hindi ito naging pinatalsik ng tuluyan sa kanyang system. Kinumo ni Melody ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang magkakapatid na iyon, ngunit wala siyang sinabi. Bumantong hininga si Daryl at sumulong habang sinabi niya, "Mga Ginoo, hindi sinasadya ang paglalakad namin dito. Wala kaming masamang balak sa iyo. Naniniwala rin ako na ito ay hindi pagkakaintindihan ng naaresto ka ng mag-aaral. Gayun din, ang iyong kapatid ay naroon at naghihintay para sa iyo na hanapin siya pareho. Kaya, hindi na kailangang makipag-away." Matapos niyang magsalita, ang kapaligiran ay napunta sa kompletong katahimikan. Ayaw ni Daryl na labanan sila dahil wala siyang galit sa kanila. Mas mahalaga, nais malaman ni Daryl ang lihim ng place na iyon na ayaw niyang makarating sa anumang iba pang mga problema. Gayunpaman, ang dalawang magkakapatid ay wala man lang pakialam kay Daryl. Sino sa palagay mo ikaw tumabi ka? Akala ng dalawang magkakapatid na si Daryl ay isang ordinaryong tao lamang mula sa Nine Mainland Kabanata 2648, hindi siya nagbigay ng banta sa kanila. Gayunpaman, sa pagsasalita niya, may biglang napagtanto si Woody. Agad na nakalock ang kanyang paningin kay Daryl. "Ano ang sinabi mo ang iyong mag-aaral?" "Siya ay ang iyong mag-aaral." Sumulyap si Woody kay Melody na may pag-aalinlangan. Jackie natigilan si Daryl. Paano napunta ang babaeng yun dito pumunta sa impyerno? Nang malaman ni Woody at feud na ang pansin ni Daryl ay nakatingin kay Jackie, umuungal sila at sinuntok siya. Ang mga kapatid ay perpektong na-synchronize sa bilis ng pag-iilaw, nakarating sila sa harap ni Daryl sa isang kisap mata. "Guru!" sigaw ni Melody habang nanginginig ang kanyang katawan. Nais niyang mag-dash forward upang matulungan siya, ngunit siya ay napakalayo. Walang paraan na makakarating siya doon sa oras. Nagulat din si Daryl. Nais niyang iwasan ang mga ito, ngunit huli na siya ay isang hakbang. Bang! Putok! Dalawang malalakas na suntok ang dumarating ng husto sa katawan ni Daryl. Napaungol siya habang lumilipad ang kanyang katawan ng 12 metro paatras mula sa epekto bago siya lumapag ng husto sa lupa. Ang mga kapatid na iyon ay hindi katugma niya kung gagamitin ni Daryl ang kanyang buong lakas. Hindi nila siya kayang saktan. Gayunpaman, ang hitsura ni Jackie ay nagulat kay Daryl. "Kyuk!" Sinubukan ni Daryl na tumayo, ngunit dumilim ang kanyang paningin. Sinuka niya ang isang bibig ng dugo at agad na nahimatay. "Daryl, karapat-dapat ka rito." Nakaramdam ng tuwa si Jackie nang makita iyon. Gayunpaman, nang makita niya si Woody at ang kanyang kapatid na lumapit kay Daryl, hindi siya nag-atubili. Inutusan niya ang kanyang mga alagad. "Kunin mo ang dalawang lalaking iyon." Inisip ni Jackie ang pagkamatay ni Daryl nang hindi mabilang na beses, nais niyang maghirap siya bago siya mamatay.
Paano niya hahayaan ng ibang tao na pumatay sa kanya? Ang kanyang mga alagad ay hindi nag-atubili nang marinig ang kanyang utos. Agad nilang pinalibutan si Woody at ang kanyang kapatid. Nagbago ang ekspresyon ni Woody nang makita niya ang mga kalalakihan na naka-charge sa kanila. Deviant people of the Nine Mainland. Sa parehong oras, galit na Yumangal si Feud bago niya ito atakihin. Kabanata 2649. Gayunpaman, kahit na magkasamang nag-away ang dalawang magkakapatid, mas marami sila. Hindi nagtagal, pareho silang nagtamo ng maraming pinsala sa kanilang katawan. Tayo na, alam ni Woody na hindi magiging maayos ang mga bagay kung magpapatuloy sila sa laban. Sinuntok niya ang dalawang lalaking pinakamalapit sa kanya at tumakbo habang sinisigawan ng kapatid. Ang pag-aaway ay hindi nag-atubiling, sinundan niya ng mabuti si Woody. Sa isang iglap lang ng mata, nawala na sila sa lagusan. Guro, sa sandaling iyon, bumalik sa isip si Melody at tumakbo papunta kay Daryl. Hindi niya mapigilan ang umiyak. Napagtanto ni Melody na ang pinsala ni Daryl ay hindi malubha, ngunit nag-aalala pa rin siya nang wala siyang malay. Kabanata 2650. Guro, kumunat ang noo ni Jackie habang nakatitig kay Melody. Ikaw ay ang kanyang mag-aaral. Kung ulo ulit ang galit sa puso ni Jackie. Daryl, ikaw kumuha ka ng napakagandang mag-aaral, sigurado akong may maruming balak ka. Tama iyan. Tumango si Melody habang sumasagot sa kanya. Hindi pa rin niya alam ang ugnayan ng babaeng iyon at ng kanyang Panginoon. Mabuti na, patawarin mo ako noon. Si Jackie ay hindi nag-aksaya ng anumang oras, lumundag siya sa hangin ng kaaya-aya tulad ng isang sin at sinuntok patungo kay Melody. Ikaw, nagulat si Melody sa biglaang malupit na atake mula sa kabilang partido. Mabilis siyang tumayo upang ipagtanggol ang sarili. Kahit na nakamit na ni Melody ang antas ng Heaven Ascension, si Jackie ay may higit na karanasan, at siya rin ay isang tanyag na tao sa pamayanan sa mahabang panahon. 3 taon na ang nakalilipas, siya na ang naging Illusion Sound Sect Master at ang Elder Master ng Sunset Sect. Melody hindi maihambing sa kanyang pundasyon. Bang!